So, soil classification. So, sa soil classification, ato ang ginagamit kay kaning sa sieve analysis. So, again, ang style sa sieve analysis kay ingon na naman na. Kanang gina-shake lang nato ato ang soil sample. So, natay mga kanang sieves dire na. So, makita nimo gikan sa dagko nga opening taman sa katong gagmay kay nga opening. So, usually, ang ginabuhat nato kay open try nato ang lupa. Nya, ato din siya ibutang dira sa pinaka-top. Nya, i-shake nato siya. Pwede manual, pwede pud katong gamit tong machine, katong mechanical shaker. So, kung na kay mga lamps, dapat imo na siyang bungkagon, jud, no? Kay para pino jud siya, no? So, the soil is then shaken through the stack of sieve with openings of decreasing size from top to bottom. And the pan is placed below the stack. So, ang pan, ang purpose niya is para musalo sa mga abog, no? Which is katong silt and clay. Okay? So, nga na raman. So, bale, ang ato ang timan-an na mga sieve kay kanira man sila na kaning delete ni sila tanan ha. So, kanirang sieve number 4. Kani siya, sieve number 4. Upat lang. Sieve number 4. So, we have opening na 4.75 mm. So, parang ni siya sa USCS na. USCS. Then, we have also sieve number 10. So, na siya 2 mm. So, para pud ni siya sa USDA o sa AASH2. Then, ang 200, para ni siya sa, kaning duha, para sa gravel. Kaning 200, para ni siya sa sand. So, usually ito ang ginagamit po naning classification is sa USCS o sa AASH2. Nya kaning 270 para na siya sa USDA. So, kumbaga ang USDA kay 10 og 270, tapos ang USCS kay 4 og 200. Nya ang AASH2 kay 10 og 200. Sige na lang. Okay, so we have gravel, USDA, AASH2, then sand, USCS, nya AASH2. So, kana lang upat atong i-memorize ha. Do sa hay ginahatag siya nasa table. So, mga na ko siya optional na lang ha, kung gusto niyo siya i-memorize. No? Pero again, uso-uso naman ko ng objectives na kasi kung tanong mo kalit ba na. Like, kung sa opening sa number 200, ayun na. So, at least, maka-remember lang po mo ani. Okay, sige. No. Discuss na to pinakauna ang USDA. So, USDA is the United States of Department of Agriculture. So, usually, ang application na ni sa mga irrigation engineering. So, kung na kayo mga project, kay mga farm, yung na. So, ito na demanan ang mga opening, no? Ang atong need nga sieve kay number 10 o number 270. Ayan, nagbinuo na po ning PLDT ba? Ay, okay. Ibalik na ko no? So, sieve number 10 og kanang 270. So, 2 mm unya 0.05 no. So, ipakita pud nato nganong kani ang basihan, nganong kani ang basihan sa USDA nganong number 10 og number 270. So, ang style di ba kay nakay lupa no. So, assuming oven dry ni siya, i-shake na nimo na. So, nato yung mulapos di ba? So, ang katong lupa nga nilapos, we call that one as passing. Nya katong nagpabilin sa kana nga sieve, we call that one as retain. Ha? So, kumbaga, mo ni siya imuhang soil retain, which is considered as gravel. So, katong ni-pass through sa number 10, pero nagpabilin siya sa number 270. So, soil pass-through, no? Mo to ang sand. So, if you want to calculate kung pila ka percentage ang imong gravel, so, ang imong style lang kay 100% minus ang percent finer diri sa number 10 nimo. So, imo lang nakuhaon ang 100% and yung percent finer corresponding sa number 10 na sieve. That is your percentage of gravel. Nya kuha nimo ang difference sa percent finer sa number 10 ug 270 respectively. Makuha nimo ang percent sa ana niya. Nya katong naipon dito sa pan, so mo tay mo hang percent fine, no? Which is katong imong silt and clay.
So we call this one as percent fine pod. Pag mayroon ka ganang word yun sa geotechnical or sa soil mechanics, pag makadungog ka word nga fine, meaning lapok na siya. No? Referring sa salt and clay. So, ang gravel ug sand mo ng coarse aggregate na. Kanya ang fine aggregate kay mo na imong salt and clay kung soil mechanics or geotechnical. So sa construction lahi na siya no kay mayong coarse aggregate gravel no kung fine aggregate kay sand no? So lahi pud siya. So sa geotechnical ingani ang ato ang coarse aggregate gravel and sand pag fine mo tong salt and clay. So again, mo na to siya kung pangutana gayna no nganong number 10 ug number 270 ang gi-select sa USDA kay nagkandak man gud sila og kanang microscopic study sa lupa. Nya mo na ilang nakita dito. So bali na kay sand, ang sand magud niya ang dimension kay 2 mm. Nya pinakagamay na ang 0.05 mm. So that's why ang iyang seed pod kay 2 mm unya 0.05 mm no? So kung unsa tong ma-retain dira sa number 270 unya mula pa sa number 10 so sulod siya ani nga sizing no 2 ug 0.05 mm. Amazing no? So gibase gyapon nila sa science ang ilahang pagpili sa ilang sieve no? Ang silt kay hastang ni pisa no? So mo tong salon mag-abog naman ni sila no? So silt kay medyo dako-dako 0.05 to 0.002. Unya we have also the clay which is hastang gamaya no? So this is less than 0.002. Okay? Yung wala ang ko. Sugman. Sugman akong net. Okay. Wait lang. May taglahi. Kunig na ko sa kanya. Wala na jud ko no. Okay, padayon. Okay, makita na ba ninyo kung sino? Okay, yan. So, bali, nakay silt and clay, no? So, napoy test nga gina-perform nato para ma-separate nato si silt and clay katong hydrometer test. No? So, mo po natong test nga ginakandak para ma-separate nato ning duha. No? I think naka-perform na po mo na no, sa UM. Okay, so mo to siya, na? So, we have number 10, 2 mm, referring to sand, nya 0.05 mm no, sa 270. Okay? So, ang USDA,
ang concern jud kayo ani kay kaning mga percentage lagi no, kaning percentage gravel, percentage sand, salt and clay no. So and then mo perform ka atong hydrometer test para mabungkag na pud nimo kung pilay percentage ni salt o pilay percentage ni clay no. So once na kay percentage ni sand nya na kuha na pud nimo ang percentage sa imong salt and clay separately using the hydrometer test. So pwede na dayon ka mo anhi diri sa katong ginatawag nila nga textural triangle no, which is again developed by the USDA. So mo ni siya atong ginagamit just to describe the soil texture. So mapansin pud nimo diri nga na siya kanang sand, salt and clay no, diri. So tulo lang wala apil si gravel. So kung saan siya paggamit inguna nilang man. So for example, if nakay soil, so na siya 20% nga clay, nya 40% nga sand, nya 40% nga salt na. So kumingon ka og kanang 20% nga clay. Mapansin nimo sa clay no, naka-base sa iyang orientation no. So mapansin nimo iyang orientation kay pahigda ang iyang number. Nya kaning salt nato kay paingunan ni iyang orientation. Di ba? So kumbaga ang line ni salt kay kani sila ng mga diagonals. Unya kaning si sand ang iyang orientation kay paingunan ni, so ang iyang diagonals nga gamiton kay kani pud siya. So kung nakay 20% nga clay, so balikan ni 20%. So kani siya nga linyahan na. Na. Unya nakay 40% nga sand kay kani, so kani nga linya. Unya nakay 40% nga salt. So 40% nga salt kani nga linya. So ang intersection na nila mo tiyahang soil texture, so which is the loam. So nga na lang paggamit sa triangle, textural triangle. So mapansin nimo sa iyang textural triangle kay medyo nakagrupo pud ni siya no, kay kani nga portion diya mapansin nimo na kay sand, na kay loam. Mapansin nimo kay kung sand ug loam mag-uban, so na kay sandy loam, lumisan na. Clay nya sand, so sandy clay na. Nya ma-touch niya si loam, so sandy clay loam. So kumbaga kani nga portion dire is sand, manana no. Then mapansin mo nimo dire na kay salt na kay loam, so salt loam dire. Yan na po kay clay na kay salt no, na kay silty clay. Na po kay silty clay loam dire. Yan na kay clay loam po dire. Kina-touch man kaning intersection kanang murag na palaman sa clay ug loam, so clay loam. So motong na-touch ni silty clay loam. So silty clay loam na. Nya kani kay salt loam. So kumbaga kani kay mga salt, nya kani dire kay mga clay na. Pero kaning loam dire kay medyo special na siya no, kay ang proportion magud niya kay kanang medyo wala nang overpower, kay usually ang imuhang sand ani kay 40%, ang imong clay kay 20%, nya imong salt kay 40% no. So medyo special lang siya. Pero anyway, makita nimo nga naagi ako ng tulo ka tawag ka kanang nagapong kay salt, clay and sand sa iyahang chart no, which is amazing. Okay. So plano ba no? So loam, clay, so clay loam. So clay loam yan. Salty clay, no? Salt loam, sandy clay, no? Lumisan and sandy loam diri no? So maayo gyud pagkabuhat na. Pero based na po siya sa mga ilang mga test no, kaya na may mga percentage po ni mga numbers. So amazing no. So kanang sa ilang experiment ba no, nakabuhat sila yung nani nga chart na. Amazing. Okay, ato ta sa kaning ASH2. Wait lang. Wala lang akong animation na. So sa next kaya nga ASH2 no. So sa ASH2, di ba number 10 man to siya. Number 10 tapos number ASH2. Number 200 na. Yan lang. Okay. Number 200.
So 2 mm og 0.074 mm. So mao po na ilahang kanang sun size nila, no. 2 to 0.074. So medyo dako-dako si AAsh to compare kang USDA. So mura gyapon nga style, butang og lupa, shake na. So mahagbong tong isa na mo pass through, na mo pabilin. So katong ma-retain mo to ang gravel. Nya katong mo pass through mo to ang sand. Okay. So mura gyapon, no, percent gravel, percent sand, no. Kung na sila difference lang sa ilang mga percent finer or percent passing. Yeah, para tong sa pan, so percent silt and clay, which is also percent fine. This one is percent coarse. Percent coarse is percent gravel plus percent sand. Yeah, imuhang percent fine mo na imuhang percent silt and clay. So number 10, number 200 naman ina. Number 10, number 200. Okay. So sa ash 2, usually atong ginatan-aw lang kay kanang magic number na to nga 35% good. So kanang 35%, so meaning ang mahitabuan na kay i-consider nimo siya as granular material pag daghan ang na-retain sa number 200, di ba? Pag mayong kag na-retain, mo to sila ang sand and gravel, na. So mo na imong granular material, na. So pag na-retain niya kay 65% or more, 65% is the minimum, na. So more than that, then granular dyan na siya, na. Kay 65% palang daan, granular naman. Pero kung mas gamay ka sa 65%, then that is considered silt and clay. So nga na ang sa ash 2, no. So pwede nimo siya tanawon sa 65%, pwede pod sa katong mo pastro niya kani kay retain man ni. Katong mo pastro niya mo to imong 35%, no. So kung makapastro siya og maximum of 35%, mas gamay, mas maayo, na. Ay, mas maayo. Mas gamay meaning mas granular, no. So kumbaga pwede na pod nimo tanawon sa number 200 ang passing bali ang imong percent passing kay less than or equal sa 35%, then that is considered granular. Okay? So nga na, no? Kay imagine ra kung 35%, so 65% ang na-retain. Dako kay siya nga proportion para sa granular, no? So that's why it's considered granular, no? So kung mas mugamay ang imong percent passing, so like 20%, so muda ko imong percentage retain, no? So granular jud siya kayo, no? So mo nang dali kay siya tuman-an, no? So again, pwede ra, pero usually ang ginagamit sa ash to kay kaning Magic 35, na. Kay makita man na nimo diri sa kaning granular material, wait lang. Makita nimo na diri sa iyahang kanang sa table. Duha mo gani ka table, no. Lahi table si granular material, lahi pog table si silt and clay. So mo na yung table niya, na. So para ni siya sa mga granular material. Makita nimo diri 35% or less ang mupass through daw sa number 200. So mo ni siya nga presentation, 65% retain, 35% passing. So napod siya tulo ka grupo actually diri, no. So granular material kung atong tanawon iyang table jud, no. So makita nimo nga na siya tulo ka grupo, no. So the first group kay kaning A1. So kaning A1 diri mo ni sila ang kanang mga gravel nato, no. So pero actually daghan na sila, no. Na siya stone fragments, gravel. Pwede pod sand diri, no. Pero usually para di kay ta kanang di gud ta daghan kayo hunahon, so ato na i-consider ang A1 as part sa gravel jud siya, na part. So excellent ni sila, no, pangkalsada jud, no. Di ba? Base course na to ay gravel man. So mga excellent ni sila. So karon kaning A3 diri nga grupo kay sand ni siya. Kana siya, no? So makita nimo fine sand diri. So sand, di ba? Karon kaning A2 nimo kuha ni siya. Di ba granular material, so meaning kuha ni siya gravel and sand. So kung mosulod siya sa A2, so meaning medyo na siya'y sagol nga lapok, no. Pero ang mo-govern ang daghan bali in terms of proportion si gravel and sand, no? Nala siya sagol nga lapok, no. So mo nang nadiri sa A2. So okay na pud na siya, no, according sa iyahang subgrade rating.
good na siya para sa kalsada, no? Highway subgrade. So okay na siya, no? Pwede na mo na i-compact na lang, na. Hindi mo siya pulihan. Di ba? Hindi mo need kabuton para magkabot ka kay para sa imong alignment. Pero ang imong subgrade, pwede rin mo siya kanang i-compact na. Igwapo mo siya kaluba. So, bali, kung imong tanawon po, di ba, mas dako man si Celt kaysa kang clay. So, that's why napo ni siya duha ka grupo imong A2, pero pwede as one lang ni sila, no? Celty or clay gravel, minsan. So, kaning A24 o A25 nimo para ni siya sa mga Celt. No? Kumbaga, pa ni siya ang A24 o A25, mga Celty gravel and Celty sand. Nya kaning A26 o A27 para ni siya sa kanang clay nga gravel and clay sand. So kung mangutana ka unsa nako pagkabalo sir nga gravel og sand ang ni-govern sila, no? So usually ginatan-aw nato siya sa katong percentage gravel, percentage sand. So kung kinsay pinakadako sila percentage, then mo to ang mo-govern, no? So ingon na lang. Okay? Sige. So next is kanang kabaliktaran, na. So like ang ma-retain kay mali ni. So kaning tarungan. So ang mupas through kay para di kayo gubot, magic 35 lang atong gamitan. 35% ang passing. Ano itong galon? So kung 35% ang passing, then more than 35% ang mo pass through sa sieve number 200. So, di ba? Bali daghan, no? Daghan na iyang proportion. Kay 35%, ako na kayo na, no? So kung nasa sa 36, 37, 38, so i-consider na nato siya as celt and clay material. Kumbaga lapok na siya. Okay? So that's why makita po nimo diri sa ash 2 nga na kay more than 35% ang pass through sa number 200. So that is considered celt clay material. Okay? So more than 35%. So 35% lang jud, no? Less than or equal granular pag more than 35, no? Common sense ra pud ni siya. So makita nimo na siya duha ka grupo lang ani, no? So kaning A4 ug A5 mo na imong celt. Nya kanimong A6 ug A7 mo na imong clay. So makita pud nimo katong tanawon niya kanang full chart yun niya. Ang general subgrade ani niya kay medyo okay lang, no? Fair, no? Kay na diri nya pag-abot nimo diri kay maot na jud siya nga material, no? So usually kung mo sulod na siya sa celt material, celt clay material, so kung pwede pulihan, pulihin, no? Pero kung mo adjud kay choice, so siguro okay na siguro ning nadiri sa fair nga part, no? Kaning A4. So okay na. Pero kaning A5, A6, A7, pulihigo ro, no? Medyo pangit ang mga lupa, na. Okay? Sige. So bali na kay silty soil, then napug kay clay soil rin. So mapansin nimo sa iyang plasticity index o liquidity index, so usually mapansin nimo pag plasticity index kay ang magic number ani kay ang 10. 10. Nya sa liquidity index, liquid limit kay ang magic number kay 40. Di ba? So kung ang imong liquid limit di ay kay kanang naman diri ng 40 max, 41 min, so natong A4, A5 na nga naman. 40 max, 41 min, so mo tong E6, E7. So ingana pud nimo siya pag distinguish. So mapud sa silty soil, no? So usually para mabal-an nato kung silty siya or clay, so atong tanawon kung pila iyang PI, no? Kung iyang PI kay less than or equal sa 10, di ba? Kung imong PI kay less than or equal sa 10, then that is considered silt, no? Base sa iyang table. Kanya kung imong PI kay more than 10, then that is considered clay. Okay? So, kay 11 minimum man daw. So 11, 12, 13 yan na, no? So from the word itself, plastic, di ba? Meaning kanang plastic ba, no? Lapok. So kung dako siya sa 10, so lapok na nagayon, kumbaga clay na siya. So ingana po na tong pagtanaw. So ang atong liquid limit ang mo differentiate kay naman kay kung
ma-full kung kabalo na ka nga silty ni siya na. So unsa yung pagkabalo karon kung diri ba siya or diri na. So mo tong mo sulod si liquid limit na. So 40 max, 41 minimum. Sige na. Kung mosulod ka sa clay, so 40 max, 41 minimum. Sige na. Mo po diri sa second katong pinakauna nga table, mapansin nimo. Murag gyapon na. Para diri sa silty and clay. Mapansin mo diri. Kanin silty and clay diri. Sulat ni. Kani siya. So unsa nimo pagkabalo nga silty siya or clay na? So silt siya pag imong PI kay less than or equal sa 10. So mo tong clay ni silty ni sila na. Kani nga grupo. Kanya kung imong PI kay more than sa 10, so clay na siya. So mo ni sila nga grupo. So unsa nimo pagka-distinguish na pod nga nasya diri or nasya diri? Tanawon nimo si liquid limit, no? So kung 40 max siya, so kumbaga imong liquid limit is less than or equal sa 40, then na siya dire, no? Kung more than siya sa 40, so mo ni siya nga group. Kung liquid limit is less than 40, so mo ni siya. Pag more than 40, so mo na siya, no? So bisan pag walay table nga given, no? Kaya nimo solve ni nga problem ba, no? Kanang imo classify ka using ang hashtag bisan pag walay table na as long as kabalo ka sa mga magic number. 35, 10, 40, yung na. So, masikla dyan mo na siya. Anyway, na may table given, so wala problema, no? Pero again, uso-uso naman ko sa board exam nga, dili hatag ang table. So, at least kasabot lang ka nga nung, sa kanang kasabot lang gud ka sa structure, sa kanang table. Kung sino tabuan no? Ano na importante gud, no? Okay? Sige. So, I hope klaro to, no? Mga magic number na itong timanan. So aside ani na pud timanan sa ASH2 katong ginatawag na to nga group index, so sometimes ginapa-compute na sa to kung yun what is the group index. So usually pag mo fall ka atong mga gravel ug sand, those are considered ang iyang group index kay 0, no? So muna to ang case 1. So kumbaga may tabuan ni kay di ba gravel man kani sila mga A1 group, mga gravel, no? A3 mo ni mohang sand, di ba? Fine sand. Nya kani imuhang A24, A25 mo ni imuhang sa silty gravel or it could be silty sand, so depende kinsay mas takog percentage kang gravel ug sand. So mo na sila, no? So katong claying gravel or clay baka nga sand. So kani siya ang nay formula, na. So mapansin niyo diri pag-abot nato sa next nga case nga pag imong group index daw kay mo belong sa A24, A27 mo ni mohang clay nga gravel og sand. So na kay formula nga gamiton 0.01 sa percent passing 200 nga sieve minus 15 tapos PI minus 10. So kana lang. Ang PI medyo dali ra timan-an, no? Kay di ba magic numbers 10 0.01, so okay ra pod na. Kanilang 15, no? Kay medyo 40 magud ang atong percent passing. Liquid limit man ito, no? Ano ba stable? Wala lagi, no? Percent passing 36, 15, so ano 35 halos. So anyway, mag-memorize lang ka, no? So bali na kay F200 percent passing corresponding sa sieve number 200 minus 15. Yan na. Ang ikatulo, pag musulod siya atong sa table 2 good, atong puros silt o puros clay, no? Wala din siya gravel ug sand, mga silt clay material. So mo ni mo formula nga gamiton para pag-solve sa group index. So kung makita nimo kaning diri nga portion kay katong sa musulod sa silty clay nga gravel and sand, kani siya katong ikaduha nga case. Kani siya. So kung musulod siya sa silt clay material, so mudugang ka og term. Mo ni mong idugang. So F200 minus 35, so mo tong na si 35. Tapos multiplied ka sa 0.2 plus the 0.005 of LL minus 40. Okay. Okay. It makes sense na yung mga number na yun. Okay. 35 na. So it makes sense. Nya diri kay 15. So basically gikuha jud niya diri.
36 minimum, so ikuha din niya dire no 35 tapos kaning 15 dire. Okay. Sige na. So muna to ang formula na. So karon na kay makuha na nga result na napud na rule na. So pag imuha ang group index kay kanang negative nga value, so i-zero na imo na siya. Basta makakuha kag negative. So karon kung makakuha kag number, so mag-round off ka na, no? So kung 3.4, 3 imong kuha, no? So rounded off to 3. So kumbaga imong group index kay 3. Kung 3.5, so ang imong imuhang group index kay 4. So nga na iyahang rule pod na according sa ASH2. Pero sa board exam sometimes naka-decimal mahino nang gipanghatag daw sa choices. So may problema. Pero kung ipa-whole number ang choices, so mo follow ka ani nga rule. So mo to siya ang sa ASH2. So next is ang sa USCS. So unsa nimo ang USCS pag-atake? So pamiyong ka og USCS, that is Unified Soil Classification System. Okay. So sa Unified Soil Classification System, so di ba sa USCS kay number 4 og number 200 na. Sa number 4 which is 4.75 mm opening og katong number 200 nga 0.074 mm opening. So the same rule lang gyapon, no? So sieve ka na ma-retain nga soil, na mo pass through, so gravel lang ma-retain, ang mo pass through kay sand. No? So mura gyapon tong sa percentage gravel, percentage sand, percentage sa silt and clay, percentage sa coarse, o percentage sa fine. Okay nga natong timan-an basta USCS, no? Kasi mga magic number natong timan-an dire. So 50% lang, ha. So nga nila na siya, na. So i-consider nimo siya as coarse material kay duha mo guna na first nga table mo guna niya mag-determine ka unsa man siya, granular siya or silt and clay, na. Kay na murag naraga po na siya diri as sa or design po siya sa ash to ba, na. Pero ang gamit nga word dito kay coarse aggregate o coarse grain soil and fine grain soil. Nga na ilahang term nga ginagamit sa USCS. So 50% ang imong tanawon. Okay? So, kumbaga, pag more than 50% ang ma-retain sa number 200. Oh, so, unsa man na? So, kung number 200 ka ma-retain, no? Meaning kanang magpabilin sa iya, di ba? So, kung more than, so, meaning batuhon siya, no? Gravel and sand, no? Batuhon siya kay more than 50%. So, the magic number is simply 50%, no? So, kung less than siya sa 50%, meaning kung less than siya, so ang ni-overpower si passing, no? Kay mas gamay man imong retain. So, overpower si passing kay katong salon ni pan, no? So meaning lapokon siya, no? Kay mas dagan man ang fine. So mo nang ingon diri nga else it's fine grain soil. Singa na lang, no? So the magic 50 itong tumanan. Okay, so karon makakabalo na ka nga coarse grain soil. So unsa nang pagkabalo karon nga gravel siya or sand. So imo siya tanawon 50% gyapon magic number. So, pag more than 50% ang ma-retain sa imong number 4, di ba? Number 4 kung ma-retain gravel, no? So, pag more than ganit na siya sa 50%, then that is considered gravel. So, meaning ni overpower ang retain kaysa kang passing. Pero kung mabaliktad siya, meaning ang ni-pass through sa imong number 4, imagine na ni-pass through, meaning nilapos, no? San man tong mulapos, kung mas dako siya sa 50%, so siya ang mas dako proportion. So, dapat san ang imuhang classification na, no? So, manin diri else it's sand. So, 50%, 50%. Dali kita man na USCS. Ang lisod timan na ni katurong lapok. Anyway, naraman to sa mga 5 to 12%. No? Sa dali po siya timan na. So, kung diri ka magtanaw sa saan, mo to, no? More than 50% pass through in sieve number 4. Muna ko ingon, no? So, kung more than 50% ang mo pass through, then saan na siya, no? So, kung mas gamay mo pass through, then gravel. Okay, di ba? Common sense lang man eh, ha? So, masabtan na dyan mo kanang structure dyan sa kanang the way gi-construct ang kanang mga classification system. Okay, problema na, ha?
murag maglisod lang ka kay medyo ma-overwhelm ka sa kadaghan sa mga words no nga sa table, medyo ma-over kuan ka na, ma-overwhelm ka. Pero kung hinay mo siya sabot no, dali ra jud siya na. Yung kuan kanang badbaron jud nga yung nana, nga yung nani siya na. So si problema ni. So kaya jud nato mo name bisag walay table nga ihatag na. Kaya nimo pangalan o mo na yung data, mas mabala lang na ako ang mga magic number nga akong ginanglan. So kaya na ako siya i-classify bisag wa ko table nga gamit. Except na lang kung grabe siya complicated, especially kung musulod siya sa mga dual symbol. So pag mo dual symbol mo siya medyo kung ako maglisod na ko. O anyway, kung mag dual symbol naraman to sa 15% ang magic number ata na. So maram ta kong tanawon pod. Anyway, mas maayo kung kay medyo gubot man siya. So mo gamit ang tag table na pag sa mga dual. Pero kanang mga single lang ba na? So pwede ra wala na. Okay, so muna to siya, no? More than 50% gravel, less than 50% sand. No? So karon na po instances nga kanang di ba same sa ash 2 na kay silty gravel, silty sand, na po kay clay nga gravel, clay sand. No? So kumbaga murag lapukon siya gravel sand. No? So diri sa USCS di kay na niya ginabulag ang pwede ko niya bulagon si silt and clay pero na siya kanang plasticity chart na ginagamit. Pero kung under siya sa course, so usually mingon lang na siya nga kanang gravel with fine, mingon na ba? No? Kung sa Bisaya pa kanang graba siya nga nailapok na sagol, murag ana ba? So buhangin siya nga nailapok na sagol. So nga na iyang style, gravel with fine, sand with fine. Pero kanang silty nga gravel, silty nga sand, dili kayo na. Pero napod siya bulag jud nga iyang bulagon ang classification sa iyang silt and clay na. So, motong musulod si plasticity chart which is iyan na pong ang naming naman niya sa silt and clay kay kung taas ba ang iyang plasticity or high ang iyang plasticity. So, tuod no. Ang naming sa UCS pag gravel meaning G na siya no. Nga pag sand S, pag clay C, pag silt M. So muna mapansin nato. Usually pag musulod siya sa kanang silt and clay, ang pangalan na niya kay nara sa ML meaning silt with low plasticity. MH silt with high plasticity. Nga na yung mga pangalan. CL so clay soil with low plasticity. So high plasticity. Nga na yung sometimes maka-encounter ka og CO no which is meaning clay with organic material no. So pag na O meaning organic material no mga kanang mga na-decompose na mga material. So dito busulod CO. Okay? So anyway, muna to siya no. So kani no, muna kong ipasabot nga dual symbol no. So na siya sa mga 5 to 12% pero kanang bang name ka mo tong 15% na ata to. So anyway, ma-review tanaw niya. Okay? So, pag nasa sa 5 to 12%, then, mingon ka nga, kuhan siya, sagol lapok, no? Marigana. Okay? Kanya, kung less than 5% ang imong fine, so, less than 5%, murag gina-ignore, kung 5% fine ang imong makuha, ignore ang lapok, ana, no? So, that's why, ginapangalan niya na, o clean, kanang clean good, no? Clean gravel, clean sand, yun na, no? Pag ang imong percent finer sa number 200 kay less than 5% na. So anyway, makita natin na sa table niya which is natin. Dili siya equal na. So wait lang. Less than lang diyan. So bali less than 5%. Muna kung pasabot na kanina. Clean gravel siya pag less than 5%. Clean sand siya pag less than 5%. Mingon ka nga with lapok siya kung more than 12%, no? So with lapok siya pag more than 12%. So pag nakay gravel nga 5 to 12, so motong mag-required siya o dual symbol. So motong ibutang nako dire na. Pag nakay 5 to 12%, then that is dual symbol, no? So pag naka sa 5 less than clean, pag more than 12 with fine, no? So
Sige na, ito na tarong para sa module. So, pwede natin i-equal. No? So, clean ni siya pag less than. With find ka pag more than. No? So, pwede rin siguro yun. So, kana lang. Mani lang na ha. So, basta less than, basta more than. No? So, nato ang style there. Kaya mo solve ta mo classify ta ang ato ang style ang gusto mo na kuan mo classify mo og soil di na kinahanglan table so ako na siyang gi-elaborate pagayo okay so bali mo na siya yan. So I hope klaro to siya na oops ano sa kuyaw lang to so clean sa na more than yan so yan na okay. So, direct naman na. So, 5 to 12, mag-dual symbol. Pag less than, clean. Pag more than, nailapok na sa goal, na. So, yan na lang. So, makita mo na mo din, na. Katong akong gipang iyon gaya na 50%, na 50%, na 50%, 50%, di ba? Ano yung magic number, no? Sila kayo. Okay, grabe ka crucial kay kaning diri nga portion, na. Kaning diri nga portion. Kani siya. By the way, na, kung ato ning tanawon to diri, so, namo yung mapansin pod na mga pag-name ani. Di ba katong mga G kay gravel man na. So gravel na. So kani sand na, di ba? So kaning C kay clay, silt, organic, clay, silt, organic. Okay? Kani kay peat man siya. So karon pag atong tanawon ning diri wait lang. Kaning diri sa pikas niya mo na imuhang well, no? So, pag makakita ka og GW, meaning well-graded, so well-graded gravel na. Kung P ka, meaning poor na siya na. So, pag nakay GP, meaning poorly graded gravel na. Sige na yung pasabot, no? So, kung nakay M diri, di ba silt man ang M? So, muna iyahang silty gravel na. Kung nakay C, muna iyahang clayey gravel. So, nakuha niya. So, this is well-graded sand, poorly graded sand, silty sand, clayey sand. So, nga na siya. Okay? So, dali lang naman na, no? So, well-graded gravel, poorly graded gravel, silty gravel, clayey gravel, well-graded sand, poorly graded sand, silty sand, clayey sand. So, ano yung sa ash to, di ba? Katong sa first table ko niya. Pero sa USCS, ingani iyahang style, no? So, ang atong ginakuha kay katong mga soil parameters. Atong ginabangga sa iya. Okay, sa ash to kay ko naman imong banggaon, no? PI ug LL lang, no? So, ma-classify na din mo siya. So, sa USCS, mga soil parameters, no? Kaning si coefficient of uniformity, coefficient of gradation, no? Or curvature, mo na siya imong ginabangga. Kung naisago lapok, so musulod si plasticity kina may lapok nga involved. Okay, so mapansin mo na nimo na, rani clean siya na. So GPI nga musulod dire no. Pero kung nailapok, sulod si PI na kay plasticity meaning lapok na siya na. So rani clean, so wala gi lapok, wala PI nga musulod. Pero kung with fine meaning lapokon siya, so na PI nga musulod. Okay? So that's why kung pagtanaw nimo sa iyang data kay kanang grabe iyang lapok, so ayun nasulba si CEO ug CC no nagsayang-sayang ra kag oras. So diretso na kag PI kay kabalo man nga na siya lapok. Diba? 12% lang imong tanawan no. More than 12%. Kabalo ka nga nailapok so nganong mosolve pa kog CEO ug CC. So daw kag ma-save no. Like nag-solve kag CEO ug CC nya pag abot nimo sa tumoy kay with fine man daydi na. So balik mo kag sugod no. Sayang imong oras. Okay? So mapansin mo no. So wala tong makita diri. Pag abot nato diri na nakay clay no. So kanang L meaning low na siya no. Low nga plasticity, no? Mga low, no? Low. Pag abot nimo diri mga H na, mga high na siya no, mga high. Kanang mga L, mga low na sila. So low nga clay with low plasticity, silt with low plasticity, organic with low plasticity, ngana na siya. Okay? Which is ginatan-aw nato sa katong figure
5-3 no, katong ginatawag nato nga plasticity chart. Okay, so dito na siya ginatanaw. So usually ang concern lang nato sa plasticity chart kay kaning A line. Pero duha na siya ka line. Okay, before ko madto dito before nato na siya explore pag-ayo ng CL, ML. Ato sa explore mag-ayo kaning sa GW may unana na. So na ko style ni nga para kanagong di na to malimtan. Okay. Recreated. Ano naman ako na. So gravel sand yung nana na. Okay, atong damanan kay kanang sa well-graded soil. Well-graded soil. So mapansin mo diri wait lang. So well-graded siya pag ma-achieve nimo ni no. Take note of the word an. So pag mayon ka og an, kuha na siya no. Medyo strict ni siya no nga word kung gamiton siya. Kay meaning dapat i-satisfy nimo ni o dapat ma-satisfy po nimo ni kay an man. So dapat kani siya og kani mo nang an, di ba? So dapat ma-satisfy nimong duha. So kaning diri sa pikas kay an, so pwede nimo i-satisfy ni og kani, di ba? Or kani bakaha. Pero ni gamit mo siya kanang slash or. So di ba kung mayong kag or murag nakay option ha. Muna ang gamit sa or. So meaning kung nay or diri so optional no. So pwede kani imong i-satisfy nya dili mo ni ma-satisfy ning duha or kani ang dili mo ma-satisfy nimo ni or kani imong ma-satisfy dili ma-satisfy nimo ning isa. So ingana ba no? So kumbaga ang yani na lang para dali kay timan-an no. So imo lang timan-an ang condition para sa well-graded soil. So kung nay isa nga musimang poorly graded. So ingana lang pag-memorize ha. So dali naman siya timanan no? Kay coefficient of curvature always 1 less than CC less than 3. Tapos pag coefficient of uniformity kay greater than 4 no. Nya pag sun ka, di ba? Kani at is man ni na. Nya diri kay mulahi lang no. So ang imuhang CU diri kay 6 na. No? So usually akong style ni para din ako malimtan kay murag nag vice versa ra man gud ni. So ako rang ipon kung pila ka litra ang gravel. So nakoy 1 2 3 4 5 6 na. So mo to siya ang sa rule sa sun. Di ba? So pag di ba sometimes malipat mo gana no. Kisa kay itong 4, kisa kay itong 6. So akong tanawon si gravel. So nakoy 6 liter. Okay, 6. So mo tong sa sun. Nya ang sun kay 4 liters so mo tong sa gravel. Okay? So dali kay timan-an no. Hindi na malimtan. So gravel sand. Okay, mo na yung ginatawag na to nga plasticity chart na. Kini siya na. So sa plasticity chart, ang imong x-axis kay liquid limit, ang imong plasticity index kay ang y-axis na. So nakay duha ka line diri, A line o U line. Ako siya explain pagayo. Okay, wait lang. So kung tanawon nimo ang plasticity chart, mo sulod ra ni siya pag di ba pag mo fall ka sa kanin diri kani fine grain soil. Pag mo fall gani ka dira mo sulod na sila A line. Do na pud siya diri di man kay siya dakong impact na. Okay ra ang PI na diri kaning sand with fine o kaning gravel with fine. Pwede ra dili gamitan o plasticity chart no. Usually ma-solve naman nimo siya bisag PI lang. Except na lang kung wala siya diri nga range no. So kay ang range mo niya kay 4 ug 7, di ba? Less than 4, more than 7. So kung what if kung mosulod siya sa 4 ug 7? So wala kay data no. So ato ka sa plasticity chart. So pero anyway, mostly kasagaran sa problem, mosulod naman siya dire. If ever kung dili man so itudlo po na ako karon ang A line na. So makita nimo puros A line na ning na dire kaning mga dire. Sige, balik ta dire. So pag naka diri usually kato na siyang naay gravel no. So ingani iyang kung imong tanawon ang iyang chart pag
ang ilay nimong tanawon, ang ilay na. Na siya. So pag nasa diri masulod, mga silt na siya na. So ang rule lang di ay kay kung below ka sa A-line, silt na siya. Kani sila na, mga silt. Kana below no. Mga silt no. Do na po siya organic na. So depende kay na po tayo rules sa organic. But anyway, silt and clean na lang sa atong tanawan na. Kay yung organic kay medyo naman siya unique gid mo kon. So basta organic para mabala nimo kung is it silt or organic, tanaw na lang nimo sa katong chart niya. So silt ni sila na. Silt. So kung nakadiri apod sa more than parang above sa imong A-line ha? Above sa imong A-line. So balikan na sila ha. Yan siya. So that is above your A-line. So clean na siya. So makita niyo do puro C. Clean na siya na. So muna imuhang clay. So ako lang siya explain of details no. Kaya gawas na siya sa November 2025. Yeah, for example. So this na mga mabaguhan. Okay na, so na kay clay na, kana siya. So karon napo kay makita diri nga kani kit ka ba na kani nga line? Di ba ang clay og silt ang imong kunon lang, is it low plasticity or high plasticity? Usually mo siyang tanawon diri sa kani nga line na. So pag mo fall siya diri dalo na ko niya. So pag nakadiri then mga low na sila na. Ang pansin niyo puros L. Ito puros L to sila na. So mga low na sila ng mga plasticity. Kaya, so L, di ba? L tanan ha. So mga low ni sila. Tapos so low plasticity. Nya diri sa pikas mo tong high na. So high diri sa pikas. Yep, yan. So mapansin nimo na puros pud siya mga H na, di ba? CH H na. So puros H. So yung na lang. So sige gid man na. So actually na pa yung mas detailed ani nga chart jud na. Pero ang kita na ko i-discuss. So ang katong mas detailed nga chart kay napod siya kanang layering sa plasticity no. Kay namugod siya medyo nidaghan ang pangalan dito no. Kay kana for example na kay example kanin sa clay lang no. So sa clay na siya kanang CL. So na siya CL no. So ang CL mga around na dire no. So mga 20 something. So mga around 25 na pababa na yan na. After ana kay na CI pod no. Kani mas detailed na siya. So na siya CI, kanang I meaning intermediate na siya. Pag human sa intermediate na siya high, which is katong mga CH no. So kumbaga na CH. Tapos siya kanang CE no. Na CV, very high. Tapos na siya CE, extremely high. So na siya so kani sa mas more detailed ni siya nga plasticity chart. Anyway, usually sa exam kanila man. So may yun na. So wait lang. Ano copy ato? Ano na natin na din. Ayan.
Anyway, kadumdum pa man ko. So, sulat rin. So again, this is low plasticity. Ang L. Tapos natay I, which is intermediate. So murag giko na pud niya, detail pagayo ni USCS. So matong sa I, nakay H, which is high. Tapos nakay V, which is very high. Nya napud tay extremely high. Oops. Extremely high. E. So muna yung mga pangalan bago karon na. So kani siya kung choices siguro na CL, CI, CH, CV, CE na. May na siguro. Pero so far wala pa man no. Ang nigawas pa lang sa board exam is mga CL, ML, MH, CH na. Kasi nga naman itong nanggawas sa board exam. Pero kanang CV, CE wala pa man noon. Okay, na wait lang. So, oops. So, ang medium kay ibutang mga ranges na yan. So, ang low kay less than ang iyang liquidity index ano na lang, liquidity index is less than 30. 35. So, low ni sila. Tapos, pag mo range siya sa 35 to 50, ano siya ang intermediate. Intermediate na siya. Muning mga I na. Or medium plasticity na. Anyway, CI ang gamit. Tapos, pag nasa sa range nga 50 to 70, ang iyang liquid limit, mo nang high na. Pag nasa din. Tapos, pag 70 to 90, ang iyang liquid limit, mo siya ang very high. Ang extremely high kay more than 90. Pag more than 90. So, kung siya, extremely high na ni. So, napo yung nana na nga classification. So, mo po na siya diri sa cell no. So, napo siya ay ML, MI, MH, MV, ME. So, napo yung nana. Okay, so basta yung manggawas po no. Gawas gani mga standard penetration test no. Nga kung unsa na siya, loose ba siya, granular ba siya. Gawas gani na no. So, so far gani wa man noon. At least nalang mo idea no. Is kabulo na mo. Okay, so break sa ta kadali na class. Then may example ta. So break sa ta mga balik ta resume ta mga 8 no. Balik sa kadali. So school baan ko binong nawala na sab. Nalay ko. Si resume sa ta. Resume kanang break sa ta kadali. Resume ta mga 8.
sige, continue sa ta. I-store pagayon ng ano. Okay, so mo to siya, no? Plasticity index. Okay? So, ang paggamit na ni, kay una ni raman, no? Like, for example, ito na to, nakay liquidity index, assuming lang, na. Nakay liquidity index, ibutang na to nasa 60% na. Tingnan. So, kung nakay liquidity index diri ang 60%, so bali given na siya, no? So, bali ang given sa problem kay liquidity index is 60%. Then, ibutan na to yung plasticity liquidity index, sorry. Plus, liquid limit is 60%. Ang plasticity index kay 40%. Ay, 40%. So, mo naman na i-plot ng duha, no? So, okay. So, balik ni 40%. So, asa na siya nabilong, no? So, yun na lang. So, makita niyo muna siya sa CH. So, mo mong answer. So, the answer is clayey soil with high plasticity. So, mo na mong answer. So, pangyunan ni ang given. So, the soil is the clayey soil with high plasticity. Kana na. So, siya makita po na nimo din, di ba? Kay kani nga bracket kay high plasticity man eh. So, sulod siya din nga bracket, no? Kay 60%. So, sometimes gina-name lang nato ni siya og kanang CH. So, ano na siya. So, nga na naman paggamit niya, no? So, what if ang imuhang data kay puta na to, ang liquid limit kay 40%. Yeah, pwede po siya kung ano, kanang mga something like 45, may una na, or 43. Okay? So, tansya na mo na. Assuming 43%. So, bali, kana 43% ang imuhang liquid limit, assuming, no? So, 43% na siya, na. So, yan naman yung mga problem. Tapos, buta na ito yung PI kay buta na ito nasa 45%. 45%. So, kung 45% na siya dire, di ba? Mga somewhere tunga-tunga sa 40 and 50. So, na siya dire, no? May nangyayin ito color. So, na siya dire, no? So, karon si pangalan na na. Pag-iwan na na. Okay, so, pag-iwan ni, kuha na siya. Repeat the test. So, dili mo na siya i-classify na pag-iwan na na. Okay, nganong balikon nimo ang test na? Dira mo sulod si U-line, kanang U-line nimo kana. Kanay mo ang U-line mo na siya imong boundary nga ang gi-perform nimo nga test kay tama na. So meaning kung ang imuhang pagplot gani mo na sa imuhang LL ug PI kay mosulod siya above sa imuhang U-line, dili nimo na siya dawaton, no? Mali na siya, no? Kung nasa dira nga banda above your U-line. Kaya pag nasa dira, ang tawag na kay faulty result, meaning hindi mo na siya dawaton. Mali na siya, no? Faulty result. So, imong buhatan na ni kay usabon yun nimo ang test. So, mo nang purpose sa U-line.
Okay, ang purpose sa U-line is kanang quality check. Mura siya quality checker nimo kung tama ba ang pagka-perform sa test or not. No? So, kung ibutang rin. Quality check na siya. Okay na. Unang purpose sa diri na natin sa U-line. So, muna to ang quality check. Okay, so I hope nakita ninyo. Ang A-line ang medyo na-impact yun, no? Kaya ang A-line, mamo ko na mo differentiate kung cell siya or clay na. Pero ang U-line, mo nang mo verify kung tama imong gi-perform nga test or not na. So kung above, balikod. Pero kung nasa diri so okay na siya na. So bali ang clay lang jud nga part kay kanya lang jud diri nga part. Kanang area nga bounded sa kaninga line. So pag nasa diri then clay na siya na. Mo lang na ang clay. So walay appeal jud tong diri na. So di ba gay na gi-appeal na og colored na. Pero strictly speaking tungod sa U-line, mora jud ni siya ang portion sa clay. Okay, sa atong usabon, no? So muna to ang clay lang, no? So natay clay dire. Yan, dire sa pikas kay cell. Okay, so I hope you get the idea, no? So sayo na po siya pag-apply, no? Kay mo naman na siya kanang tungod-tungod lang good, no? So, mo lang, no? Mga gamitan. Yan nakaaning ranges. So usually ang atong ma-encounter kay high and low. So bisag kanina lang imong timan-an. Less than 35, actually katong 50 lang dyan, no? Imong tanawon. So low pag nasa diri prane diri nasa diri sa katong di ba 50 man tong blue ato. So itong original niya. So mo man yung original, di ba? So kanang 50. So kung nasa diri di high. So katong ibuhat nato diri CH. Okay, nasa diri. So kung nasa diri if ever na diri imong data like naka diri. So 35 tapos butang nato ni siya. So nasa dira. So kuha ni siya. ML na. ML na siya. Kay na siya sa low plasticity, nya na siya sa silt. So ML. Okay? So inga na lang paggamit, no? Siya na kay gamitan. So medyo lisod ni siya kanang kakabalo, no? Pero kung naka-idea, siya na siya. So kani CH. Not acceptable. So repeat. So mura pog design, no? Mura redesign mo yan. Okay? Sige. So I think more on to, no? Okay, napa ko i-discuss katong sa soil particle size distribution. So, I think more concept na siguro ito karon na. Kaya may nagtaas lang yung concept ane. Kaya detail mo ko pagayo ang mga soil classification. So, sa soil particle size, ang ato ang X kay always di kanang opening, penetration, then ang Y kay percent finer. So, again, nakakuan gyapon na siya, no? Naka-lag man na siya, no? Naka-semi-lag. So, ang imong tanawon lang, kay pag imong diameter kay 0, meaning, di ba, kung 0 ang diameter, wala opening, na? So, kung nakadiri dool sa origin, so, gagmay ang opening, ani, no? Kay kung nakadiri meaning, layo na siya sa origin, so, di ba, dako man ang value. So, tama lang na, diri si clay, no? Nya, di ba, clay man ang pinakagamay, ang musunod sa clay kay silt, no? Magkadako siya. Magkadako, sand, then, ang pinakadako kay gravel. So that's why clay, silt, sand, and gravel ang arrangement, no? Di na siya ito malipat na no? Kay common sense man na ang diameter ang penetration, which is the opening, pinakagamay, clay. So sa ash 2, muna to itong mga timanan.
katong 0.074 o katong 2. Number 10, di ba 2 kay number 10. Nya 0.074 is number 200. Okay? So memorize mo nakadugayan ba? So ang katong kung napatay laing sieve, ambot si pang unsa ni nga sieve ning 0.002 na. So anyway, napa siya 0.002. So muna siya ang di ba katong size sa cell kay 0.002 padulong sa 0.005 na kung USDA na. Kung ASH to ka 0.074. Ang clay kay less than 0.02. So that's why 0.002 diri. Kung USDA, so makita nimo sa USDA kay di ba 0.05 mo tong number 270 pero the same silang number 10. Na? The same number 10, musibog lang jud siya 270 na siya. Dili kay 200 USDA. Kung USCS ka at is ang imuhang ASH2 no, 200 gyapon pero musibog ka sa gravel banda no. So katong sieve number 4 na. So kita nimo diferensya. So ang USDA di ay kay diri ka sibog nya ang sa imong USCS kay kanila imong sibugon. Assuming nga imong reference kay si AH2. So at is so tuman-an nimo si USDA sibog lang kagamay 0.05 kung USCS ka instead of number 10 number 4 ka no, which is the 4.75. So sino kitimanan? So mo na sila na. So atong Y kay natay percent finer, so we have 0%, 40%, then 100%. So makita nato na tay clay and silt diri ah. So pag ang imuhang soil particle size distribution kay nasya diri ah, then you call that one as fine grained soil. Di ba ang fine grained soil kay katong clay ug silt lang. So ano sila, fine grained soil. Pag napug ka sa sand and gravel, so bali imong chart kay nara diri sa sand ug gravel, pero gwapo pag pagbahin na. Like na portion si sand, na portion nga dako si gravel. Then we call that one as coarse grain. Kumbaga wa jud halong clay and silt ani. Nagud siguro pero kato lang yung ingon nga 5% na. Ng mga clean gravel, clean sand. So 5% na fine, that is negligible na. No? So consider as coarse grain. So pag nakadiri like nakay clay na. So gwapo ang hakuan ba no? Gwapo ang pagka distribute sa percentage na. So nakay sa clay, nakay sa silt, then nakay sa sand, napugay sa gravel na. So we call that one as well-graded soil. No? Well-graded soil. Pero kung nalang ka diri sample nga ni na. So nakay silt, pero nay mga humps na, nay mga humps ba? Karang nay up down na. Sa pangyunan na, ang tawag na to ana kay gap graded soil. Arang-arang ra pagyapon ni na. Kay ang distribution nimo kay arang-arang na po, pero nalang di siya up and down nay mga humps. So we call that one as gap graded. Then we have also another chart na kana ko nag-focus lang siya sa isa lang ka layer na. For example nga ni. Yan ay chart na. So pag yun na mong chart like ang distribution kay siguro puta na to na siya kaunon gamay sa gravel, na siya kaunon gamay sa silt. Pero mostly dominant nga kanang na-cover niya nga elevation, kanang height niya ba no? Kay mostly nasa sand, no? Assuming nga na. So we call that one as poorly graded, no? Especially samot nagwala jud siya nakuha sa silt o kanang gravel. Or naman siya nakuha pero hastang gamaya no, nga proportion na medyo abnormal ang proportion sa sand. Then we call that one as poorly graded soil, no? Nya since naman sa sand ang kanang majority, no? So meaning kadi mong soil kay sand, no? So that's why pag yun na ang chart, matik ko na siya, SP. Poorly graded sand, ha? By the way, we also call this one as uniformly graded soil. Nga to. So, I hope klaro na siya, no? So again, we have the semi-log, no? Which is the soil particle size distribution. So nakay 10% diri So kung nakay 10% finer, ang say diameter na matong D10 na to, no? So that is the diameter corresponding to 10% finer. We have also 25%. Diameter na is D25. 25 diameter corresponding to 25% finer. D30 is diameter corresponding to 30% finer. 50% finer.
60% finer, and 75% finer. So, I think kanila man ang medyo na-formula, no? Pero ang pinaka-common, especially sa USCS, katong D10, D30, o D60, no? Ang D10, by the way, we call that one as effective size. Okay? So, it is used to measure the hydraulic conductivity and drainage through the soil. No? So, mag-discuss po ta kung saan pag-compute ang D10. Pagabot na to sa soil permeability. Kaya natay formula dito ni Hizen na mogamit ta og kaning D10 para pag-compute sa hydraulic conductivity. So, mga sila, no? So, we have the diameter corresponding to 10%, etc. No? Kanya, kanang D50, we call that one as average grain size. Average grain size. So, muna siya, no? So, ang uniformity coefficient, so sa nakitimanan, D60 over D10. So, di ba, matong CU. Nga, sa itong CU. Nga, kung gravel ang mag-govern, matong mag greater than or equal sa 4, no? Pag gravel. Nya, pag sand, 4 liter naman eh. So, matong sa 6 na. May nga naman to. So, greater than or equal sa 6 to be considered well graded. Sige na naman. Then, we have also the coefficient of gradation or curvature. So, kung katimaan mo for a well-graded soil, it should be within 1 and 3. So, sige katimaan na. So, nakoy D30 squared equals over sa D60 D10. So, sige ganito siya timanan kay kung naman siya bolo, no? Diba? 6 na. So bolo. So, kani daw nga bolo, yung itak nimo, no? Kanang nga bolo daw, kay daghan na daw na siya napatay na. So, that's why natay mumo, no? Mumo, so meaning 30, na 3 man eh. So, nay mumo sa kana, no? So, may mumo sa ibabaw ng bolo, no? So, daghan daw napatay ang kani nga bolo. No? Ang killer kay si Duterte, no? So, Duterte ang killer, no? Okay, the executor, no? Tingalaga na ko anong wala na appeal na itong kuan karon, no? Dapat na-appeal na niya execute, no? Sayang, na. Sorry, na. Tingala bitaw ko na, no? So naman din siya sa listahan sa mga drug list mo, no? Ano mo managi ko ano? Tugod lagi daw kay amigo, no? Hindi daw masayang pagka amigo nila. So giabsulto, no? Si Piat, no? Si Piat gyapon si presidente, no? Hay. Sorry. Sige na, naman daw siya kuan. Naman daw siya kanang bagong sakit nga i-divert niya ang mukulitis sa iya, no? So ay problema, no? Diba na siya sakit, no? I-divert niya ang mukulitis sa iyang gobyerno, no? Itong diverculitis niya, no? So okay ra. Ngayon pa ni kuan, Livisti, El Pacto kuan daw martial law, no? Kanang silent martial law. Divert ng mukulitis. Bigaba. So masakita na. Okay, we have also the sorting coefficient. So we have square root of D75 over D25. Usually ganin sorting coefficient, di man kay nato magamit ni, no? Especially sa kanang soil classification kay di ba? Kinahanglan nato kay siyog sisi man. Okay, so I think next meeting na lang siguro ni, no? Kay murag taas kay ni bugtuon, no? Like taman L, no? Pangutana. Di na to mahurot, no? So ato na lang ning isahon jud og discuss next meeting, no? So thank you, no? Sa dismiss na ako ang klase, no? So kuha na sa atong concept, no? I-absorb na sa ato kay wala mong guni absent sa board exam, na. So at least ma-observe sa ninyo ang concept. Oops, di man mo, no? So wait lang. GG.
Okay, next. Dali tayo. Okay, thank you. No? Dismiss na ako ang klase. Thank you, sir. Sir, Sige, welcome. thank you, sir. Yan po na to ang kon, katong na diverculotis na.